Ngayong araw, tampok po natin ang natatanging kontribusyon ng kababaihan sa Philippine Army bilang Women in Action. Silipin natin kung paano sila aktibong nakikibahagi sa community programs, nagiging leader sa kanilang unit at tumutulong sa pagpapaunlad ng komunidad sa pamagitan po ng kanilang serbisyo. Makakasama po natin ngayon sina Lieutenant Colonel Diodeline Blas, ang Battalion Commander, at Major Pearly Mago, ang Battalion Executive Officer ng 11th Civil Military Operations Kaugnayan Battalion upang ibahagi ang kanilang programa at mahalagang papel ng kababaihan sa kanilang operasyon. Gandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Audrey, Ma'am Dayan, at sa ating mga taga-subaybay dito sa programang ito. And of course, Happy Women's Month! Opo, Happy Women's Month po sa ating lahat. Sa inyo bang batalyon, marami pong mga kababaihan? Marami po, Ma'am. Almost 25% po ng ating Okay, strength ang ay dami bumubuo na. sa batalyon po namin. Okay, tell us about the role of women dyan po sa inyo pong batalyon. Sa 11 CMO Battalion po, mataas po yung pagkilala natin sa kahalagahan ng papel ng ating mga kababaihan. Sa katunayan, hindi lang po sila nasa supporting role, manapay nasa core po sila at nasa frontline ng planning, community engagement at evaluation at assessment ng ating mga programa. At sa ating batalyon, hindi lamang sila ay gumaganap ng mga admin roles, manapay, na sasabak din po sila sa mga operational na roles at na deploy rin po sila sa mga area upang magsagawa ng mga community support programs ng ating unit. Well, ma'am, bilang mga babaeng leader sa isang batalyon na traditionally male-dominated po, no? Ano po yung mga personal at professional na hamon at tagumpay na inyong na-experience? Yeah, siguro ma-assign sa isang unit na traditionally nga dominated ng mga kalalakihan. Yung isa sa mga challenges na experience namin, yung parang merong need to prove yung competence namin, to perform yung mga roles na usually nga na-occupy ng mga kalalakihan. But especially with the leadership din naman ng isang babae, na po-promote sa unit namin na ma-facilitate, na ma-encourage naman kami mga babae na kaya naman din namin kasi parehas lang din naman ang training na pinagdaanan namin, parehas lang din naman kaming natututunan. So, we are as competent as the other genders sa pag-perform ng mga binibigay sa amin ng mga responsibilidad. Oh, just like the two of you, who are leaders in your battalion. Now, paano po natin pinapalagop, Colonel Blas and Major Mago, yung participation ng mga kababaihan, especially when it comes to decision-making at saka yung field activities na mayroong direktang epekto dun sa peace and development goals? Una-una po sa lahat, ma'am, sa larangan po ng training, hindi po natin hinahayaang hindi makasama ang ating mga kababaihan na makapag-undergo ng required na trainings para mapataas pa natin yung kanilang kakayahan. Now, when it comes po sa decision making, meron po tayong mga babaeng naka-occupy sa staff positions na aktibong nagpaplano ng ating campaign plans at nag-engage sa community engagement natin sa ating area. Sa field activities naman po natin, palagi po tayong may kasamang mga babaeng sundalo sa ating team para mag-immerse sa area at sa mga barangay upang mag-conduct ng community engagement at iba pang aktibidad ng ating CMO. Well, para mas maka-encourage pa po tayo ng mga kababaihan na maging bahagi ng ating sandatahang lakas, paano po ninyo nasisiguro na maging inclusive at safe environment para sa lahat ng kasapi ng batalyon, lalo na sa mga kababaihan? Yes, unang-una po, ang pinapaalam namin sa lahat na yung unit namin is zero tolerance po talaga sa any gender-based violence. And pinopromote din namin yung respeto, yung kultura ng respeto, mapababae man, mapalalaki, para lahat ay mararamdaman na safe siya sa unit namin. And meron din po kaming basic protocol na kapag nagpadala kami ng mga kasundaluhan namin sa area to perform yung operation, sinisigurado namin na may body. Yung body system na pag may babae doon, sinisigurado may kasama siyang babae just to madagdagan yung feeling of security niya and maiwasan yung isolation na mag-isa niya doon sa area. Okay. Well, clearly, they are providing spaces and platforms for women to take active role sa inyo pong batalyon. Now, let's go outside the batalyon. Yung mga batang babae siguro na nag-iisip rin na sundan ng inyong mga yapak, pumasok sa military. Ano yung inyong magiging advice sa kanila? Kasi minsan ang connotation talaga,
AFP military, maraming mga lalaki dyan, but you are proof na kaya rin ng mga babae. Ano yung advice mo sa kanila? Sa atin po mga kababayan-kababaihan na nag-iisip na pumasok sa ating armed forces, meron po kayong espasyo at lugar dito, lalo na sa civil military operations. Hindi lamang parang supporting role, but equal partners po pagdating sa leadership, governance, and community engagement. At tayo naman po, if yung mga kababayan nating kababaihan ay malapit ang inyong puso sa pagtulong sa komunidad at pakikipag-ugnayan sa mga sektor, sa civil military operations po ay isang fulfilling na career para tahakin nila. At sa armed forces naman po natin ay wag po kayong matakot yung label na male-dominated kasi nga po kahit sa pamunuan ng ating armed forces ay sinusulong ang gender equality at women empowerment. Katunayan po ay marami na po tayong mga female officers at enlisted sa ating armed forces. Kung kaya sa 11th CMO Battalion, if kayo po ay papasok, magiging kasama nyo kami sa inyong journey at kung nagawa po namin ay magagawa nyo rin po. Yun. Major Mago. Yes, ma'am. Yun din po sa lahat ng kababaihan na may gusto. Alam po namin na marami kayong magagawa and very welcome po yung mga kababaihan na naniniwala na meron silang maitutulong para pagsilbihan yung ating bansa. Welcome po kayo sa Philippine Army, sa Civil Military Operations. Bilang isang ama ng puro kasi babae ang mga anak ko, no? Kung just in case na may interested na anak kong babae na pumasok, yung physical kayang i-endure ng isang pangkaraniwang babae. Yung sa training. Sa training. Kaya po sir, kaya po sir. Kasi sa training po, ititest po talaga yung hanggang saan po yung limit ng isang trainee pag siya na po ay mag-undergo sa training sa military. Okay. Well, ngayong Women's Month, may mga activities ba ang ating kaugnayan batalyon, kaugnay ng ating celebration ngayong buwan? Sa mga nakaraang linggo, nakapag-conduct po tayo ng community outreach sa ating mga kababayan doon sa area. Kasama natin yung mga kababaihan natin na people's organization. At meron pa po tayong mga paparating na community outreach po sa area po ng Kamanaba. Okay, sa mga outreach po na ito, ano po yung inilalapit nyo sa taong bayan? Una-una po sa lahat, inaalam natin kung ano yung concerns po nila na ano yung pwede nating mailapit na serbisyo. At dahil nga nasa Women's Month po tayo, ang priority po natin ay yung ating mga kababayan sa lugar. Ayan. Siguro, yung mga kasama nyo rin sa battalion, since ito ay Women's Month, ano rin yung inyong mensahe sa mga kasama ninyo dito sa Kaugnayan Battalion na miyembro rin ng kababaihan na sektor? Sa lahat ng mga kasama namin sa batalyon, marami-rami po tayo at wag lang natin kalimutan na kaya natin, mga babae tayo at marami tayong magagawa para Ayan. sa ating Sabi nga, hindi ka lang babae. Babae. Babae Yes. tayo. Well, saludo po kami sa inyo at salamat sa pagbibigay inspirasyon sa amin ngayong maga. Again, maraming salamat po, Lieutenant Colonel Diodeline Blas at Major Pearly Mago sa pagbabahagi ng inyong karanasan at sa pagpapakita kung paano isinasabuhay ang Women in Action sa 11th Civil Military Operations Kaugnayan Battalion. Maraming Thank you salamat. very much and happy Maraming Women's salamat Month po. muli.